Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Babala ho sa mga umuuwi ho ng 10 oras ho sa gabi ha. Mag-ingat ho sa mga hold-upper, nandyan pa rin. Bagamat bumaba na ho ang crime rate ho natin, meron pa rin iba ho na gumagawa po ng krimen at binibiktima yung ating pong mga inosente po mga kababayan. Bigyan ho natin ng puntos kung mga advice kung paano ho natin makaiwas sa mga ganito pong pang-hold up. Ha? Huwag ho tayong maglaban. Panoorin ho natin itong nangyari ho sa ating pong crime desk. Hindi ko po titigilan kung hindi ko po mahanap kung sino man ang baril sa kanya. Tinapos ng isang tama ng bala sa ulo ang lahat ng pangarap ng isang 24 anyos na call center na si Eleanor Gonzalez sa report ng Mandaluyong City PNP. At 3 Pebrero taong kasulukuyan, pasado alas 4:30 na madaling araw, naglalakad si Eleanor sa Guadalupe Bridge sakop ng Mandaluyong City papasok sa kanyang trabaho. May nag-report na concerned citizen dun sa mga pulis natin, no? Sabi nila, nagkaroon ng shooting incident nga dito dun sa may Guadalupe Bridge, no? Boundary ng Makati at saka Mandaluyong. Agad daw rumisponde ang mga pulis sa nasabing lugar. Dito nila nakita ang nakandusay, duguan at naghihingalo pang babae. So, ang ginawa nila, tumawag sila ng ambulansya at dinala rin sa sa pinakamalapit na ospital. Agad na lang isinugod sa Mandaluyong Medical Center ang biktima. Matapos ang halos 14 na oras sa pakipagtuos kay kamatayan, alas 7:30 ng gabi, pumanaw si Eleanor. Sa tingin ko ganito nangyari, medyo hindi binigay siguro, kaya binaril na nga yung biktima natin. Na mga oras na yun, wala pang pagkakinanlan ang biktima. Wala siyang anumang identification kay walang matatawagang kaanak. Tiyora ng pulisya, kaso ng robbery hold-up ang insidente. After ng insidente, nag-imbestiga na kagad yung investigador natin, no? Wala tayong makitang testigo nung nakakita mismo ng shooting, no? May na-recover na strap, nawawala yung gamit niya. Ang teorya namin dito, ito ay biktima ng hold-up o snatching. Matapos pang 2 araw tsaka lamang na impormahan ang kapatid ni Eleanor sa sinapit na kanyang kapatid. Sa isang punerarya sa Pasig na niya nakita ang walang buhay niyang kapatid. Sobrang sakit mo. Hindi namin matatanggap na nga nangyari sa kanya. Lahat ng pangarap ng kanyang kapatid sa isang iglap naglaho. Yung pangarap niya sa mama namin na makapagpatayo siya ng negosyo at sa bahay. Pangarap niya sa bunso namin kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Maging ang roommate at office mate ni Eleanor, hindi makapaniwala sa nangyari. Para siyang nightmare. Hindi na nga ako naiiyak ngayon kasi ilang araw ko na siyang iniiyakan. Bakit si Ellie pa? Kasi parang she doesn't deserve it. Kasi sobrang bait, sobrang sweet. Aminado mang hirap ang pulis sa investigasyon dahil wala umanong makuhang testigo. Hindi pa rin umano sila titigil at patuloy na gumagawa ng paraan para matukoy kung sino ang salarin. Itong katotohanan ho dito sa ating pong bansa, sobra na ho yung krimen ho natin. Dahil ito, yung mga hold-upper ho, noon, mga gamit lamang ho, pera ang kinukuha. Pero ngayon po, sobra na ho ang anong ginagawa ho nila. Pati buhay ho, kinukuha na ho rin nila. Kaya siguro, it's about time siguro na magnilay-nilay ho tayo. Ano ba dapat gawin dito sa mga kriminal dito? Pero ako, Lex, mas maganda, practical anti-hold-up tips ho to eh. Kung sakaling nalagay na ho kayo sa alanganin, na kung minsan di natin inaasahan, dumarating ho yun, be more, sabihin natin ito ho'y maging lerto ho kayo. Huwag ho makipagtitigan sa mga hold-upper kasi pag nakita ho nila tinititigan nyo, minumukha nyo sila. Pangalawa, pag sinabing akin na ang gamit mo, ibigay mo, hindi yan Ura-urada. kapal sa ura-urada, hindi, it's not worth it yung buhay ninyo, isang beses lang.
Ngayon, wag ho manlaban, wag makitikpagtitigan, pag sinabi nyo, ibigay nyo na, at saka kung sakaling wag ho kayong manlaban. Ganun lang ho kasimple yung mga nag-hold up na yan eh. Ibigay nyo na. At para, yun ho yung sinasabi lang ho na, ito ho yung mga practical ho na sinasabi ho rito sa Pilipinas, ganun din ho yung mga US law enforcers. Practical ho yan, courtesy na ho yan ng kilos pronto at sasabihin ho niyan mga alagad ng batas ho natin. Oo, pero yun nga, Ben, yung binabanggit mo nga, sobra na hong kriminal Tama. dito. Pati buhay, kinukuha na rin. Eksakto. Yun.